Ito ang ilan sa kaganapan sa ating mini farm sa loob ng 2 araw. Maaga pa lamang ay umakyat na ako sa mini farm habang wala pa yung nagtatrabaho dito at nilinisan natin yung paligid. At dahil marami rin tayong ginagawa, kaya nakakaligtaan natin ang paglilinis sa paligid ng ating kubo. Binungkal o dinukal na pala nga ni Johnny Kaprobinsyana yung mga pinya dahil makakasagabal ito sa aming pagtatanim. Pero huwag kayong mag-alala mga kaprobinsya, inilipat lang namin ng magandang pwesto yung pinya na hindi makakasagabal sa ating pag-akyat at pagbaba sa ating mini farm. Hinawanan at binawasan ko na rin yung mga sanga ng puno dyan na pwedeng kumanlong sa ating itatanim. Kamusta na nga ba ang ating kubo? Heto na at nilalagyan na natin ng dingding. Dini ko na rin lamang tinanim yung pinya sa labas ng bakod ng ating mini farm. Itinanim ko na rin dahil alam ko na balang araw kapag ito ay nagbunga ay mapapakinabangan din natin. Pagkatapos naman ay nilinis ko yung kabilang lote malapit sa ating mini farm dahil dito ko binagsak lahat ng basura na nagmula naman sa looban ng ating mini farm. Alam ko, lahat ng pagtsatsaga na ating ginagawa ay may magandang resulta sa bandang huli. Sinunog ko dali-dali yung ating mga basura dahil makulimlim at mukhang uulan. At hindi nga tayo mga kaprobinsya nagkamali, bigla ang bumuhos ang ulan. Salamat naman pinabigyan tayo ng ulan dahil ilang araw na rin hindi umuulan. Kawawa naman yung mga palay natin, natutuyo na yung lupa. At dahil sandali lang yung ulan mga kaprobinsya at hindi naman gaanong kalakasan, ginawa ko pa rin na diligan yung ating mga halaman. At dahil sa pag-ulan, naulanan yung ating siga na basura, kaya inayos ko ulit ito mga kaprobinsya. Parini at sulyapin natin kung ano na bagay yung nangyari din sa ating kubo. Unti-unti nang nabubuo yung pangarap nating kubo. Lalagyan na lang yan ng dingding, bangko at saka paploringan yung ating kusina. Heto nga pala mga kaprobinsya, yung ating kusina. Makikita nyo, pahabayan. Poploringan pa natin yan. Kinabukasan, nagpunta naman kami sa bundok dahil yung kawayan na gagamitin natin sa ating kubo ay kulang. Pagmasdan nyo mga kaprobinsya, ang ganda ng paligid din sa bundok. Napakarami kasing niyog. Tapos meron tayong makikita gumagala na baka. Napakaganda naman ang ulap at panahon natin. Nabigyan tayo ng maaraw na panahon sa pag-akit namin sa bundok. Medyo may kalayuan lang talaga ito pagmula sa ating mini farm. Natatandaan ko, bata pa ako. Dito ako parati sinasama ng tatay para kumuha ng kawayan na ginagamit namin sa bahay noon. Buwis buhay din ang pagkuha ng kawayan mga kaprobinsya dahil ang kawayan na aming kinuha ay yung isa sa pinakamatigas na kawayan. Ito nga pala yung tinikan mga kaprobinsya dahil kapag kukuha ka nito, kailangan mo munang linisin yung mga tinik sa ilalim ng puno ng kawayan. O di kaya ay aakit ka sa ibabaw para putulin yung gusto mong kawayan na kunin dito. Hindi ka bababa dyan nang wala kang galos o sugat mga kaprobinsya dahil sa bawat paltik ng mga sanga na hinahawi at pinuputol mo ay magtatamo ka ng iba't ibang galos at sugat. Pagkatapos ko maghila ng mga pinutol nila, sadyang napagod tayo dahil napakainit. Nilinisan na rin natin yung mga buko ng kawayan para mas madali at maginhawa nating mapasan sa ating mga balikat pauwi papunta sa ating mini farm. Ito yung parte mga kaprobinsya na
Kung hindi mo kakayanin ay susuko ka na lang. Sa layo ba naman ang pinagpuntahan namin para kumuha ng kawayan ay papasanin namin yan hanggang sa makarating tayo sa ating mini farm. Kung gaano katagal natin yan binubuhat ay ganun din katagal na bumabaon sa ating mga balikat. Napakasakit mga kaprobinsya, pero dahil meron tayong pangarap, papasanin natin yan kahit mabigat. At dahil napagod tayo sa pagpasan ng mabigat na kawayan, tanghali na mga kaprobinsya, kaya nagpahinga muna tayo din sa duyan na ginawa ni kaprobinsyana. Ang bilis ng oras mga kaprobinsya, hapon na naman, kaya't pagkatapos natin magpahinga at magtanghalian, balik na naman tayo sa ating ginagawa. Nagdidingding na sila ng ating bahay kubo at heto yung mga kinuha natin sa bundok mga kaprobinsya. Ganyan pala ang proseso niyan, pinabalatan para pwede natin lagyan ng kulay kapag natapos na yung ating bahay kubo. Kay bilis talaga ng oras, heto na si kaprobinsyana at may daladalang merienda, ibig sabihin malapit na mag alas 3. Ayan, magandang hapon mga kaprobinsya. Nanguha tayo ng kawayan kanina. Meron tayong nakitang matabang lupa doon sa ilalim ng kawayanan. Kaya punta kami ni kaprobinsyana ngayon. So sumasalungan kami. Kita niyo yung daan sa likod, pababa. At dadaan ulit tayo ng tahimik na lugar dito sa bundok. Tahimik. Sementeryo. Ano yun? Muna? Nandito na tayo mga kaprobinsya. Dito tayo kumuha ng kawayan kaninang umaga. Ay, sinulog ito. May nakita tayong yung matabang lupa. Diretso dun oh. Dun oh, diretso. Hindi ay? Oo. Ito oh. Ang ganda niya. Ay, sinulog pati yan. Dinukal mo yun? Dinukal mo ito kanina. Yun oh. Kung malapit lang ito, maubusin sana natin to. Kahit malayo, mahirap ang pagbuhat. Sinatyaga namin yan ni kaprobinsyana dahil meron kaming pangarap na mabuo ang ating mini farm at magkaroon tayo ng malulusog na mga pananim. Bago ko nga pala ilagay sa kanyang balikat ang matabang lupa na aming kinuha, ay tinanong ko siya kung kaya niya bang magpasan ng napakalayo dahil hindi biro yung pagpapasan ng kagaya nito sa katulad niyang babae. Masaya kami sa aming ginagawa mga kaprobinsya, bagaman mayroong mahirap na parte, pero kinakaya namin dahil sa aming pangarap. Sige. Sa tuwing nakakatapos kami ng mga gawain sa buong araw, ay masaya kami dahil napapasaya din namin yung mga taong tumutulong sa amin mga kaprobinsya. Dahil alam nyo, mayroong mga taong umaasa sa amin na matutupad yung aming pangarap sa tulong nila. Unang pahinga. Mga kaprobinsya, malayo eh. Malayo. At dahil may kalayuan mga kaprobinsya, nakailang pahinga din kami dito dahil inaalalayan ko nga si kaprobinsyana. Ikalawang pahinga. Ikalawang pahinga mga kaprobinsya. Baba na tayo ng bundok. Pagkatapos ng ikalawang pahinga, lakad na naman kami ni kaprobinsyana. Ayan, nandito na tayo sa kaparangan. Pagkatapos ulit ng 20 minutos na paglalakad, pahinga na naman kami. Katlong pahinga, mga kaprobinsya. Ganun kalayo, nakatatlong pahinga na kami. Baka makaapat na pahinga pa. At
ilang sandali lang mga kaprobinsya ay nakauwi tayo sa ating mini farm ng ligtas at maayos. Nandito na nga pala tayo sa loob ng ating kubo at pinapakita ko sa inyo yung nagawa nila ngayong maghapon. Nais kong pasalamatan muli ang ating sponsors na patuloy na sumusuporta para mabuo ang ating mini farm. Maraming salamat po sa inyo. Hello. Ayan, bago po matapos ang video natin mga kaprobinsya, dito tayo sa looban ng kubo. At bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa ating sponsors na siya po yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng sariling kubo at ng sariling mini farm, yung mataniman natin sa baba. At syempre dun sa ating mga kaprobinsya na patuloy na sumusuporta sa atin, mga vlogs namin ni Kaprobinsyana, ni Jane, ay maraming salamat po dahil nandyan kayo parate na sumusuporta sa amin. So ayun, hanggang dito na lang muna yung vlogs namin at sana suportahan nyo pa yung mga susunod namin vlogs na gagawin ni Kaprobinsyana. So hinihiling ko sana na i-share nyo din po ang video na ito para